So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-full review na natin itong bagong labas na smartphone yun ni Tecno, which is a Tecno Camon 50. So tara, check natin. For today's video mga idol, i-review natin itong bagong labas sa smartphone ngayon ni Tecno, which is a Tecno Camon 50 4G. So itong smartphone na to ay recently lang lumabas ito sa Philippines, I think nung April 2026. At yun nga, gumawa to ng ingay dahil sobrang ganda ng specifications niya. Tapos yung presyo is very reasonable. Pero pagdating sa mall or sa mga offline stores ito bibili, SRP siya. Ang SRP kasi ng Tecno Camon 50 is nasa around 14,000 pesos, and this is the 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pero pag nakuha nyo to sa online, dito sa ating View Products, mura nyo lang ito makuha. Usually, pwede nyo makuha ng 10 to 12,000 pesos lang. Kasi, meron pong naghihintay sa inyong special YouTube voucher dito sa ating video. So, nandito lang yung link niyan sa buong video natin. Minsan, nandito yan sa baba or nandito sa gilid. Ayan, dito sa tinuturo kong section. Nandyan yung link na itong Tecno Camon 50. I-click nyo na yan mga idol dahil mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong smartphone na to. So, ang laki na mukha yung discount and napakalaking tulong yan sa mga consumers natin. At ang maganda pa doon, hindi lang yan yung discount nyo. Meron pa nga kayong additional discount mula sa YouTube Shopping. Ayan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ang mga online platforms sa mga consumers natin na bibili na itong smartphone na to. Itong color na to is yung tinatawag nilang Nebula Titan. And dito sa ating full review, pag-uusapan natin at tatalakayin natin yung overall performance, kung sulit nga ba ang Tecno Camon 50 sa kanyang price, lalo na 4G lang po itong smartphone na to. Next mga idol is gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features na pwede nyo ma-consider dito sa Tecno Camon 50 at kung bakit maganda rin itong bilhin ngayon 2026. Unang-una dyan mga idol, yung kanyang display. Napaka-solid ng display na itong Tecno Camon 50. Napaka-solid ng display na ito dahil meron na itong 6.78 inches, 1.5K resolution na itong smartphone na to. At syempre, naka-AMOLED display pa si Tecno Camon 50. Meron itong resolution niya na beyond 1080p, 1.5K. Mataas din ang nits of brightness niya, 4500 nits of brightness. At naka 144Hz refresh rate pa to for smoother animation. Kaya pag maglalaro kayo dito mga ka-J-Vlog, paniguradong ma-enjoy nyo dito sa Tecno Camon 50 dahil yung camera performance nito is outstanding. Talagang bibigyan kayo nito ng magandang color accuracy, vivid display, hindi lang pag naglalaro, pag nanonood, especially pag mga anime or yung mga in-demand na mga matataas na color reproduction ng mga series. Ayan, may enjoy nyo dito dahil grabe nagpapap talaga yung colors ng display nito si Tecno Camon 50. And when it comes sa screen size, very naman siya, comfortable gamitin pag maglalaro man kayo or manonood ng movies. And syempre, ang isa pang maganda dito is yung design and ergonomics nito. Biruin mo, meron itong malaking battery capacity, which is 6,500 mAh, pero nanatili siyang manipis at magaan. Yun yung isang the best dito sa Tecno Camon 50. And when it comes sa design, tignan nyo naman, simple siya pero elegant naman tignan siya. And when it comes sa color, mukha siyang itsura niya yung parang natural titanium ng iPhone, di ba? So sa camera module, ganun pa rin naman nag-maintain pa rin yung design niya compared sa Tecno Camon 40. Pero yun, nakakagulat na meron itong malaking battery capacity pero in fairness magaan siya. Yun na nga, pag-usapan na rin natin yung battery capacity nito. Meron itong 6,500 mAh battery capacity with 45W fast charging rate. Yan na rin yung ina-accept nating battery sa ganitong mga presyo na smartphone ngayon, 6,500. And again, usually kasi ngayon sa mga smartphones is parang marami na tayo talagang ginagawa smartphone or in-demand na tayo ngayon sa mga features ng smartphone, kaya kailangan na meron malaking battery kasi syempre more features, more nagre-require ng mas malaking battery consumption. And dito, I think sa mga bagong labas sa smartphone ngayon, usually nasa 6 plus na talaga sila, wala na tayo nakikitang 5 plus, especially for mid-range device. And no worries when it comes sa battery performance ito, panigurado matutuwa kayo sa mga offer na ito si Tecno Camon 50. Rin naman siya mga idol, mabilis din naman siyang mag-charge at matagal siya malobat.
Pero again, for the 45 watt fast charging rate, yung iba siguro hindi na kinukonsider 45 watt, especially for this kind of price tag, medyo mababa, to be honest naman yan. Dapat mas mataas pa siya. Yun lang naman isang comment natin na dapat tinasan pa nila yung battery, yung fast charging rate nito. Pero again, 45 watts, still 45 watts. Kasi sa mga flagship nga ng even ng iPhone and Samsung is na ganyan rin naman yung mga watts nila, di ba? Hindi naman nagkakalayo sa Tecno Camon 50. And kung tinira mo sa 6.5, siguro mga 2 hours or 1 hour 30 minutes bago mo full charge itong smartphone. Mabilis din naman kahit papaan. Next, yung processor. So sa processor, marami nang magiging skeptical dito. Yan yung isang pinaka magiging problem ng iba dito sa Tecno Camon 50 kasi ayaw na nila ng 4G lalo na sa ganitong presyohan. Pero tulad na sinabi ko sa nakaraang video ko, pag bibili tayo ng ganitong mga smartphone, kailangan natin tingnan kung balance nga ba yung specifications niya. Kasi dito, yes, 4G siya, pero meron siya mga gandang specs na hindi natin makikita sa mga ibang 5G na ganitong kapresyohan din. Tulad na lang nung camera performance nito. So sa camera kasi nito mga idol, is ito yung fino-focus ng Tecno, syempre Camon series to. Yung 50 megapixel main camera nito, hindi basta-bastang camera yan dahil meron tong Sony Lithia 700C. Pag narinig nyo pa lang sa pandinig nyo ang Sony sensor sa isang device ng smartphone, panigurado automatic yan, maganda camera performance yan. Maganda pa dito is meron siyang ultra-wide camera system na very helpful sa mga content creators sa parang ako, na for example, pag nagsushoot tayo ng contents, hindi na tayo tingin sa screen, yung ultra-wide camera mo yan, paniguradong makikita lahat ng subject na tinututukan ng camera mo. So yan yung isang napakalaking tulong sa mga content creators na makikita natin sa Tecno Camon 50. Pero the sad part dito smartphone na to, wala siyang support sa any 4K video recording. So hanggang 2K video recording lang siya na dapat talaga may 4K kasi in fairness for ano naman, 'di ba? Fino-focus mo camera, dapat nilagyan mo ng 4K. Makukuha niyo yung 4K sa Ultra na medyo malayo yung presyo nito sa Tecno Camon 50 na non-Ultra. Na sa siguro magdadagdag ka ng 5,000 hanggang 6,000 piso para makuha yung Ultra version. Sa Ultra kasi talagang top of the line camera performance ang ma-offer nila. Pero dito, wala siyang support sa 4K pero yung 1080p malinaw din naman. Ang importante dito kasi yung main camera niya mas malinaw sa mga ibang mid-range smartphone sa ganitong presyohan. And yun, in fairness for the AI button is very helpful din naman. Ito yung tinatawag nilang one tap button or sinasabi nilang AI button na in short na para siyang action button ng iPhone. Ganun yung ma-feel nyo dito sa one tap button ng Tecno or even Infinix na very helpful. Meron din siyang dual steer speakers na malaking tulong yan pag maglalaro kayo or manonood ng movies. Especially, in fairness, for the speakers naman nito, malakas din naman na mapoprovide ni Tecno Camon 50 mga idol. Yun naman ang isa sa maganda dito sa smartphone na to. Siyempre, ang isa pang ipagmamalaki ng Tecno Camon 50 is yung kanyang IP rating. Ito ay merong water protection na IP68 or IP69 water industry resistant. So ito yung mga legit na smartphone na pwede malublob sa water or masubmerge to take underwater shot. Ayan, pwede nyo itong gamitin pag magsiswimming kayo, mag-outing kayo. Wag nyo lang ito ilulublob sa salt water. It is not recommended. Pwede siya for fresh water within 30 minutes. Pero sa pool, saglitan, pwede yan valid. Basta wag niyo ibababa ng sobrang tagal sa pool. Mga underwater shot lang, few seconds, tanggalin niyo agad yung smartphone niyo. Ayan, okay yan, hindi yan masisira. As long as alam niyo yung limitation ng IP rating niya, hindi po masisira ang inyong smartphone. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ito po ay merong IP68 or IP69. Ito yung mga legit na pwede nating masubmerge sa water. Kasi merong mga ibang brands dyan na pinopromote yung smartphone nila na pwede masubmerge and all. Pero the IP rating is medyo mababa at hindi suggested na submerge sa water. Protection lang nun is yung mga splash proof lang or mga talsik-talsik ng tubig. Pero dito, hands down sa Tecno, isa yan malaking advantage for a 4G device ngayon 2026. Kaya yun, yan yung mga magandang features na itong smartphone na to. And hopefully mga idol, nakatulong yan sa inyong buying decision dito sa Tecno Camon 50. And no worries, ito po ay naka-Android 16 na with iOS 16. At kung gusto niyo ng isang smartphone na Android, na yung layout nung kanyang operating system ay mukhang iOS, eto na, iOS na mga idol dahil mukha siyang iOS. Especially yung yung user interface niya.
Video sample rear camera of the Tecno Camon 50. So ang pinaka-max resolution niya is 2K resolution. At itong gamit natin is Full HD 1080p up to 60 fps. So medyo magulo sa ibang sites, sinasabi support ng 4K yung rear pero hindi, hanggang 2K lang siya. Pero in fairness for the quality, malinaw din naman kahit papaano ang Tecno Camon 50. Ayan siya. And I think pwede tayo, hindi tayo pwede mag-switch sa ultra wide camera habang nagvi-video. Hindi nga. So video sample front facing camera of the Tecno Camon 50. So pinamax sa resolution din is 2K resolution. So wala silang any support for 4K video recording. So in fairness for the quality itself, malinaw rin naman. So grabe, tirik na araw ngayon. And pag ganyan di ko makita talaga. So kailangan ko mag-shades. Ayan. Okay naman. Medyo parang ano siya, overexposed. I don't know. Ayan, oh. Kahit titap mo overexposed siya dito pag sobrang tirik yung araw. So, i-explore natin yung design at build quality nito si Tecno Camon 50. So, ayan yung kanyang design mga idol. When it comes sa camera module, hindi naman sila nagkakalayo sa design din ng Tecno Camon 40 last year. So, it is polycarbonate back. So, in short, plastic yung back cover neto with plastic frame din. Ayan. Pero in fairness for the overall design, very slick din naman ito si Tecno Camon 50. So, while shooting montage, ayan, hulog ko tong smartphone na to. Ayan. Meron na tayong drop test dito. Ayan, naburog siya dito sa gilid. Pero ayan, okay naman. At buhay na buhay pa rin ang Tecno Camon 50. Buti na lang, hindi siya glass. Dahil plug glass to. Matik basag to. Ayan. So, polycarbonate. Meron siyang triple rear camera system. Ayan, na mukhang camera yung iba. Pero in short, dual rear camera lang talaga to. Mukha lang siyang triple camera. So, ito ay sensor. Ito ay main camera ultra wide. Ito ay LED indicator. Ito sensor na naman and flash. Sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong speaker grills and yung microphone niya. Sa left side, ito yung one-tap AI button. Sa baba naman is yung SIM tray, microphone, Type-C port at yung speaker grills. And sa bibili na itong smartphone na to, magandang balita, meron na siyang screen protector out of the box. Pag binuksan nyo si Tecno Camon 50, bubungad sa inyo yung napagandang design na itong smartphone na to. Ay napagandang display na itong smartphone na to. Naka-punch hole siya, napakataas ang nits of brightness niya, smooth refresh rate at AMOLED display pa si Tecno Camon 50. And syempre, meron siyang free jelly case out of the box. Compare sa Ultra, napakaganda nung included na case. Ito kasi is very plain lang. Pero yon temporary lang naman at bilan nyo na lang ng permanent case itong smartphone. So next, explore natin yung camera app ni Tecno Camon 50 since itong smartphone na to ay more on focus sa camera performance talaga. So nandito tayo ngayon sa, ang dami nyo pwede magawa dito sa camera ng Tecno Camon 50. So ayan, meron tayong mga recommended dyan. Ayan, AI zoom, flash snap, fresh the moment, make it last forever, and AI art gallery. So, meron siyang ultra-wide camera na 0.6 siya. Meron tayong 1x, 2 times na hanggang 20 times digital zoom po tayo. Pero maganda doon sa ultra, I think beyond 20 times yun kasi may periscope yun eh. Sa video naman, akala ko nga may 4K to. Wala po itong 4K. It is only support ng 2K resolution up to 30 FPS. Meron siyang ultra stabilization mode or video steady na tinatawag. Meron tayong AI art gallery, flash snap. Ayan yung mga recommendation kanina dyan. Parang pag mabilis, pwede nyo kuha na ng maganda pa rin. Meron tayong portrait mode for background blur. Meron tayong mga iba't ibang mga millimeters ng, ng camera lenses. Ayan, for in short, macro lens na rin siya. Ayan. Diba? Meron tayong super night for low light shot and some more. Ang dami niya talaga magagawa sa Tecno Camon 50. Like sky shot, raw mode, panorama, documents, time-lapse, dual video. Ito po yung pwede nyo pagsabayin na yung rear at front-facing camera. Vlog mode, AI, GC portrait mode. Ito, meron siyang macro lens. Super macro. O, diba? Napakalaking tulong niyang macro lens. Ayan, meron pa siyang AI auto zoom. Zino-zoom niya pa. Ayan, gamit ang AI. So, ayan siya. O, di ba?
Ang maganda dito, while taking photo, merong lumalabas sa mga AI mode dyan na pwede nyo i-edit agad. Ang pinaka-favorite ko na napansin dito, di ba minsan pag nagse-selfie kayo, may parang flare dun sa light. Pwede nyo alisin yan dito sa Tecno Camon 50. So, ayan, try natin. Ayan, parang meron tayong flare ng konti dyan. Ayan. So, ayan, di ba? Meron tayong flare ng ilaw dyan. Pwede nating alisin yan. AI flare remover. Boom! Di ba? Ang ganda. Ito yung original. Ayan yung original. Tingnan nyo naman yung original para ako nasa Baguio City. Ayan, tingnan nyo yung ini-edit ng AI. Di ba? Oh. Oh. Ganyan kalupit ang AI flare remover ng Tecno Camon 50. Napakalaking tulong sa mga natin, sa mga photos natin, di ba? Lalagay daw yun. Meron tayong AI camera diyan. Ayan, aspect ratio, color style, live photo, watermark, grid, and flash. So, meron din tayong video sa front-facing camera. Ayan, no. Parang nagugustuhan ko camera nito kasi ang dami niyang mga features eh. So, yun mga ka-J-Vlog, ang camera app ni Tecno Camon 50. So, biometrics test tayo dito sa Tecno Camon 50. At yun nga, meron siyang in-display fingerprint scanner. So, start tayo. Ayan, no. Pagdating sa fingerprint scanner niya mga idol, fast and accurate naman siya. Next is yung kanyang face unlock. Oh, bilis oh. Bilis. Pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So, speaker test tayo dito sa Tecno Camon 50. Ayan. Ganda, base quality, buong buo. So maganda pa rin yung ginawa po nila sila ate. Check natin mga available list nila ng mga iPhone. Scout. Ito yung kay ate may sa CMB Gadgets Store XB02. Second floor Green Hills sa mga city. So ito ating topic. Full price tayo ng mga iPhones sa kanyang shop. So hello. Hello po mga CMB Gadgets and Kenyal Telecom. So magka-price update, in-stock update po tayo ng pre-love ng mga iPhone. Ayan. Previous natin dito, pag bumili pa kayo dito sa CMB Gadgets and Kenyal Telecom, meron po tayo. Ayan, pagdating sa speaker nito, si Tecno Camon 50, napakaganda. Ang lakas ng loudness and yung bass quality, sobrang solid. J-Vlog ang ating full review dito sa Tecno Camon 50. So, ang pinaka main question, kung sulit nga bang i-purchase itong smartphone na to. So, the quick answer dyan is yes, sulit siya, depende kung magkano niya siya nakuha. When it comes sa SRP niya, medyo mataas na siya, pero makuha niya siya ng 11,000 pesos to 12,000 pesos. Sulit na sulit siya, even though 4G lang siya. Again, yung 4G is, naman yan, mabilis pa yan ang connectivity at more dominant pa rin yan sa mga provinces dito sa Philippines. Pero, yung processor is the MediaTek Helio G200. Ang dami ko nakikitang bad comments sa G200. Kung focus nyo talaga gaming, talagang kayo, kailangan nyo na mas powerful processor. Ito kasing cellphone na to, hindi lang naman for gaming ang focus eh. Camon series nga eh. More on focus nito camera. Nag-provide lang sila ng processor na it can handle yung mga day-to-day tasks and kahit yung mga gaming din. Pero kung magsa-solid gaming kayo dito, yung straight gaming, like heavy games, AAA games, G200, medyo kulang talaga yan. Pero kung lalaruin nyo lang siya sa Mobile Legends, COD, and even Genshin, nakakalaro naman tayo at tuwa dito. Pero hindi po smooth ang performance sa AAA games, pero playable naman siya. Kaya, kumbaga, si Tecno Camon 50, yung processor niya all-rounder din naman. Day-to-day tasks, lahat, kayang-kaya gawin ng G200. Hindi naman po siya mabagal mag-scroll, hindi naman siya mabagal mag-open ng mga application or mag-load ng mga games. Kaya yun, kung interested kayo dito, kung naghanap kayo ng isang smartphone na mayroong magandang camera performance, ito na ang isang solusyon dyan, the Tecno Camon 50. Mura-mura lang yan dito sa ating product link. So, tap mo yung video, view products, mura nyo lang makukuha. Etong